Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about the defense ng ating bansa. From time to time, magbablog po tayo nito para kahit papano meron po kayong update, no? Kung paano po tayo nag-i-improve sa ating defense in and out of the country, no? Lalo na dyan sa ating mga insurgents sa ating West Philippine Sea, yung mga development dyan, no? Kung ano po yung mga plano ng ating gobyerno, no? Alam nyo naman, ang mainit na usapin, ang continuous disinformation ng China na ang ginagamit ay mga kapwa nating Pilipino laban sa ating bansa. Pero eto po, may mga article po tayong mga babasahin sa inyo at bibigyan ng opinion at reaction. Pero bago po yan, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magbibigay pugay sa lahat ng channel members at supporters ng ating channel at doon din po sa mga nanonood ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. So unahin lang natin ito, magandang balita mga kababayan sa article po ng Inquirer.net. 1.3 billion pesos newly upgraded runway at Basa Air Base opens. Oy, bagong gawa, 1.3 billion. Gaano ba kaganda ito, no? Siguro ano to, napakalaki. The Philippines and the United States open on Monday the newly upgraded naman pala, pinaganda, no? 1.3 billion runway at Basa Air Base, the biggest project so far under the Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung EDCA, no? Yung kinaaasaran ng mga anti-government. Ayun naman pala, katuwang ang United States. In-upgrade po yung Basa Air Base. The 3-kilometer airstrip funded by the US Indo-Pacific Command can now accommodate larger and heavier planes for Philippines and US military operations, including fighter jets and transport planes. Repairs for the runway began in December last year and was completed in late October. Almost 10 months, or 11 months, no? With its rehabilitation and repair, the Basa Air Base runway will be able to serve as a safer, more reliable staging area for Air Force operation. Ayun po yung sabi ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Steven Pareno said at the launching ceremony. The United States also turned over R-11 refueler truck to the Philippine Air Force in the same event. Nagbigay pa pala ng truck. Basa Air Base, home to the Philippine Air Force fighter aircraft, is one of the 9 sites under the EDCA. A key military vaccines in 2014 allows Washington to build facilities and preposition assets in strategic locations in the country. Ito po ang sabi ng Lieutenant General Scott Plius, Commander of the 7th Air Force of the United States Pacific Air Forces. I look forward to having our forces sharing this runway, facilities, and time here at the 5th Fighter Wing to exercise together and to increase our capability and interoperability, all with the intent of ensuring a free and open Indo-Pacific. Nako, may sasabihin na naman siguro dito yung mga pro-China. While an outsider might just see a runway, the airman here today fully understands that a runway is the foundational component to power projection. Okay, so congratulations po sa ating Philippine Air Force at na-upgrade po ang inyong runway dyan sa Basa sa Pampanga po ito. Alam ko Florida Blanca, Pampanga. No? Next, eto po, Philippine News Agency. No? Meron pong nangyayaring drills ngayon yung joint drill ng ating AFP, no? Ito po, 2.6 thousand, no? Philippines US Marines to join Kamandag drills. Wow! About 2,600 Philippine and US Marine Corps personnel will join this year's edition of the Kaagapay
ng mga mandirigma ng dagat. O ayun palang ibig sabihin ng kamandag. Akala ko naman snake eh, no? O viper. No? Kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Exercise from November 9, kahapon yan, hanggang 17 to enhance the two forces interoperability. Nakakabulol pala tong word na to. In a statement Tuesday night, Philippine Marine Corps Deputy Commandant and Commandant Exercise Director, Brigadier General Jimmy Larida said about 1,732 Filipino Marines would participate along with 902 U.S. Marine Corps troops. Also taking part in the exercise are 57 personnel of the Republic of Korea Marine Corps and 50 personnel of the Japan Guard Self-Defense Forces. South Korean and Japanese troops merely acted as observers in the 2022 iteration of Kamandag. Meanwhile, 8 personnel from UK will observe the annual exercise for the first time. Kamandag will rehearse emerging concepts while also strengthening the relationship and developing interoperability between the Philippine Marine Corps and the United States Marine Corps as well with our Japanese, Korean, and UK counterparts. Kamandag activities are expected to take place in various locations in Luzon and in Mindanao. Ay, very good job po yan. Sige, tuloy nyo lang po yan. Exercise tayo tuwing umaga. Kamandag drills, kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. O yun. Okay, next. Ito pa po ang sabi ng Navy naman tungkol sa Kamandag drills na yan. Philippine News Agency. Kamandag drills to help Philippine Navy attain multi-capable force vision. Aba, ano kaya yung sinasabi niyang multi-capable force? The Philippine Navy needs to participate in exercises such as the kaagapay ng mga mandirigmang dagat or kamandag to fully develop its capabilities to defend the nation against all forms of threats, sabi po ng kanilang chief. No? For the Philippine Navy, it is imperative that our forces actively participate in such training endeavors to upgrade and develop our capabilities towards fully realizing our vision to become a modern and multi-capable naval force. Ayun po yung sabi ni Navy Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Ano ko, junior na naman? Ang dami niyong junior! The annual drills will run until November 17, sinabi natin kanina to, in various locations in Luzon and Mindanao. Ito pang sabi ni Navy Vice Admiral. By actively engaging in military-to-military training, we also reaffirm our commitment to achieving the highest levels of proficiency and operational readiness of our forces so we can contribute significantly to our maritime nation's overall defense posture. Okay yan. Okay, see. Go, go, go. Ako, agree ako dyan. Ponduhan pa yan. Palakasin ng ating defense. Di po ba? Now, ito, another good news mga kababayan. Another good news. Sa GMA News Online. Ito na. China. Yung mga pro-China, iiyak dito. Good news po ito. Browner, French envoy, discuss enforcing international law. Hello, China. Remember, international law in West Philippine Sea. Kanet-kanet. Tignan nyo po yung larawan na yan. Si French Ambassador ba ito? To the Philippines, Marie Fontanelle. Ayan, yung November 7 pala sila nagkita. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Junior na naman. Yung Navy Admiral, Junior. Ito, Junior. Ano ba meron sa Junior? Junjun. Diba? And French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, on Tuesday tackled enforcing international law in the West Philippine Sea. Hello, China. Alam na naman kaya ang gagawing naratiba dito ng Global Times. Yung Global Times, ulitin ko, yan po yung dyaryo ng China. Yung nagpapakalat ng kanilang disinformation laban sa atin. During Fontanelle's courtesy visit at Camp Aguinaldo in Quezon City, Browner also presented to the ambassador the AFP's priorities and actions in the West Philippine Sea.
He thanked the French government for its vocal support of the Philippines amid illegal actions by China in the region. We appreciate all the support and help that you are giving our government and our armed forces, and we are looking forward to more engagement with you. Sabi po ni Browner. Ito po ang sabi ng French Embassy. France calls for respect of the freedom of navigation guaranteed by international law and recall its attachment to the United Nations Convention of the Sea and the decision rendered by the Arbitral Court on July 12, 2016. Ayan, tama. 'Di ba? Kakahiya naman kayo eh. Yan, may isa na naman tayong kaalyado. Kaya nako, mag-antay po kayo ng batikos ng Global Times kayong mga nasa French. Ay, French, sa mga France. Yari na naman kayo. Dito na lang, oh. If the picture paints 1,000 words. Di ba, gagamitin to ng yung Global Times. So, ayan, ganyan. Sige, magbibigay sila ng naratiba sa mga nilang mga citizens. Nako, yari ka, Browner. Baka ikaw na nang susunod na titirahin ng mga disinformation specialist ng mga Pilipino ng China. Eto po. Alis tayo doon, ha. Tandaan nyo, another country that's supporting us with the international law. Pero ang Chekwa, ganun lang sila. O kaya ganun lang sila. No? Takip ang kanilang mga mata at ang kanilang mga tenga. Paano pa kaya nakakalakad yung? Eto, Manila Bulletin. PBBM approves purchase of modern patrol boat vessels for PCG. Ayun, yun naman pala di ba? Mga kababayan. Ito po, ang sabi dito, at a glance na lang. Hindi, dito tayo, basahin natin to. The National Economic and Development Authority said that President Marcos has given his approval for the purchase of 5 additional units of state-of-the-art patrol vessels from the Japanese government. Remember, sabi nga ni PM Kishida, 12 daw ang kanilang ibibigay. Siguro ito, tayo naman bibili pa ng 5. Siguro prioridad itong 5 bago yung 12 nila kasi may bayad to di ba? And sabi approval for the purchase. May bayad. In a briefing on Thursday, NEDA Secretary Balisacan said the government will purchase 5 97-meter multi-role response vessels to strengthen the capabilities of the Philippine Coast Guard. President Marcos granted approval for the acquisition of more MRRBs during the NEDA board meeting, which was chaired by the Chief Executive. Under Phase 3 of the Maritime Safety Capabilities Improvement Project, the Department of Transportation will procure, tandaan ninyo wala po ito sa DND o sa AFP itong Coast Guard. Civilian in nature po ito, nasa DOTR po ito. Okay? They will procure MRRBs for the PCGs. The project includes the design, construction, and delivery of 5 97-meter long. Balisakan, this project also includes a 5-year integrated logistics support. Quote, this will further improve the PCG capability to respond to threats and incidents within the country's maritime jurisdiction. In particular, the project will enable the Coast Guard to secure important sea lines of communication in the West Philippine Sea, the Sulu-Celebes Sea, and the Philippine Sea. Ang dami nating sea. CCC, sinong sisisihin? China. Di ba? He further stated that it will also help the PCG combat illegal activities and enforce maritime laws in the Philippine waters. The total project cost 29.3 billion. Laki nito. Kulang pa yung CIF ni OBP. May barred million lang yun Kulang na kulang. Which will be financed through an ODA assistance loan from the government of Japan. Di ba? ODA. Dapat sa OSA na lang. The MSCIP Phase 3 is a project supported by Japan and financed through an ODA loan from the Japan International Cooperation Agency. JICA na naman to, no? Ang daming inisponsoran ng JICA na loans, no? Alam niyo yung subway, JICA din yun Saka yung mga ilan dyan ng mga tulay-tulay, no? Mukhang lahat yata JICA Di po ba? Oo, good job naman.
O tama yan. Ang tanong, kailan darating yan? O eto pa, no? Sa balita ng Enquirer, no? Para ano po ito, isang opinion ng yung magaling na political expert si Jay Batong Bakal. O maritime expert din siya, no? Maritime expert plugs China propaganda o yan, tactics yan, tactics. China appears to be laying the groundwork for more aggressive actions in the East and South China Seas as shown in an apparent new information war tactic, according to a maritime security expert. Beijing has been proactively publicizing Manila's supposed intrusion, o di ba? In our expense, no? Ginagamit nila tayo para iano ang kanilang propaganda. Para sabihin na tayong Pilipino ang nagpro-provoke. Tayo ang mga illegal dyan. Tayo ang gumagawa ng tensyon. Sila ang may karapatan dyan. Eh anong karapatan nyo? Naglatag lang kayo ng 10-dash line nyo, sa inyo na yan. Inaprubahan ba ng international body yan? Wala eh. Eh sino ang merong papel na hawak-hawak ang desisyon na pumabor sa atin ng 2016 at UNCLOS? Nasa atin. Tapos tayo ang hindi makapunta dyan. Di ba? Mga gago. Di ba? Ito po yung pinapublicize nila. Oh. Intrusions in Panatag Shoal, yun Scarborough, and Ayungin, second Thomas Shoal, both within the 370-kilometer exclusive economic zone and thousands of kilometers away from the Chinese mainland, and that it was provoking tension. Ito ang sabi ni Professor Jay Batong Bakal. They are trying to give impression that these areas has always been theirs and that the respective countries have only been recently intruding, even though the truth is the reverse. O correct, tama. Last week, the Southern Theater Command of the People's Liberation Army accused the Philippine Navy of intruding the waters near Panatag Shoal, located within the country's EEZ, where it has sovereignty and jurisdiction. According to the Chinese military, its naval and air forces tracked, monitored, warned, and restricted the Philippine Navy's Conrado Yap. O ito po yun, na nag-trespass daw tayo. No? Grabe ano? Antindi nito, pero sinabi po ng ano diyan, sinabi ng ating Coast Guard o ng Navy, hindi. Propaganda lang po yan. Kaya dapat ito talagang, kung ano po yung nilalabas nilang propaganda against us diyan sa West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone, kailangan kontrahin natin ng kontrahin. Kaya good job po dito sa Coast Guard, sa kay Professor Jay Batong Bakal, yan, yung kinaaway ni Robin yan eh. Pero butata naman dyan si Robin. Binutata natin si Robin, kaya tingnan nyo, tahimik ngayon, di ba? Wala eh. Mabagsak po sila eh. Kaya dapat lahat ng propaganda na nilalabas ng China, including our own mga kababayang Pilipino na nagpapagamit sa China, birahin natin. Mga traidor po yun. Tandaan nyo na lang po, hanapin nyo sila. No? Ito po, similar tactic in Japan. O ito, the Department of Foreign Affairs said that as the sovereign state, the Philippines was under no obligation to seek the approval of another nation when navigating its own territorial sea. O paulit-ulit ko po itong sinasabi. Biruin mo, wala kang karapatan sa sarili mong bahay. Pinabantay mo lang sa friend mo, ang ginawa niya, inangkin niya na. Pagdating mo, ayaw ka nang papasukin. O di ba? Na ikaw pa ang may karapatan doon, wala naman siyang karapatan, anong papeles niya na meron siya. Di ba? Eh tayo meron eh. Inaward sa atin yung rights eh. Eh sila wala ngang rights, binasura yung rights nila na nag-drawing sila dati ng 9-dash line. Sabi ng international body, no, that's illegal. It's not within the law of our organization. Walang kumikilala po sa inyong 9-dash line o 10-dash line, mga gagong tsekwa. Ay pasensya naman po, no? Talagang pag ganito rin, naha-high blood tayo eh. Pero mo, tayo pa ang walang karapatan sa ating territorial area diyan sa West Philippine Sea. Eh mga gonggong pala kayo eh. Kayo, I'm gonna repeat myself. You Chinese are the illegals there. You are the illegal aliens there. Oh, sasabihin ko na, even though it's derogatory. Kakaasar kayo eh. At doon po sa mga kumakampi pa nating kapwa Pilipino dyan, tandaan nyo mga kababayan, imarka ninyo, mga makapilit traidor ang mga yan. Hindi usapan ng noon. Nung mga panahon pa ng mga ninuno ninyo, ang usapan ay ngayon. Because this is our future, the future of our mga salin lahi. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Kung paulit-ulit, uulit-ulitin ko hanggang tumino sa inyong isipan.
May karapatan po tayo diyan sa West Philippine Sea dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng international body. Dapat ipaglaban yan. Ganyan po ang ginagawa ng ating Pangulong BBM. Ipinaglalaban yan. Through what? Sa DND. Through Coast Guards. At yung ating pang mga sino pang pwedeng dumepensa. No? Marami lang tayo ng kababayan eh. Mamay malalaman nyo ha. May papakita tayong numero ha? Na lalong sasampal dito sa mga Chekwa, dito sa mga kababayan nating makapili at traidor. Ha? Tuloy lang natin itong similar tactic in Japan. Last month, China also claimed that it drove away a Philippine Navy ship near Panatag. But, the Philippine military dismissed it as a mere propaganda. O diyan po sila magaling. Bakit? They spent billions of dollars for disinformation. Di po ba? Beijing was also ahead of Manila in reporting that it stopped an attempt by the Philippines to send supplies to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal last month. And the Philippine ship had unprofessional and hazardous maneuvers. No? Di ba? Binabaliktad po nila eh. Gusto nilang paniwalain ang international community na ang Pilipinas ay mga bully. Ang Pilipinas ang hindi tumutupad sa international law. Ang Pilipinas ang nagbabiolate sa domestic law ng bansang China. Nabiruin nyo, ang layo-layo nila sa nearest highland nila na Hanan kontra doon sa West Philippine Sea ng mga islands na 900 nautical miles. May karapatan sila? Nasaan? Because sabi nila amin yan. Nag-draw lang sila ng line. Parang yung bata. Sige nga, mag-drawing ka dyan. Dindraw ng bata, napakalaki. O atin na yan. Yun lang. Wala. Walang international body, walang sinabi ang UNCLOS, walang sinabi ang dahig na tama yung ginawa niyong drawing. Nasaan ang justification without sufficient evidence? Binasura po yung case nila eh. Tayo ang pinanigan dahil dyan sa ating exclusive economic zone. Pero dahil nga po sa makapalang mukha nila, matatakaw sila, no? Ginigit nila sarili nila dyan. Kasi karapatan nila eh. Kasi nga po, superpower po sila. Superpower, oo. Babagsakan po tayo ng bomba, oo. O nasaan na yung bomba? Baka iba ang bombang sinasabi ninyo. Baka yung tulad nung kanta sa Hallelujah, no? You saw her bathing on the roof naked. Ayun ang bomba. Di ba? Oh, nakakaasar lang mga kababayan eh. Sabi nga nung friend natin na taga dyan sa Palawan, uulitin ko lang. Kung sinasabi nilang kanila yung karagatan nila na yan, bakit nyo sinisira yung ilalim ng tubig dagat? Sira-sira po yung reef eh. Anong gusto nyong gawin? Gagawa nyo ng base. Tulad nung ginagawa ng alam nyo mga kababayan, singit lang natin to. Hindi lang po China ang nagre-reclaim dyan sa Spratlys. Pati po Vietnam. Ayan tingnan nyo tong report na ito sa Radio Free Asia November 6. Ayan Vietnam rapidly builds up South China Sea Reef. Bakit nyo sisirain yung reef? Diyan ang buhay ng mga mga hayop na naninirahan sa ilalim ng tubig. Binibigyan po ako ng video nung kaibigan natin. Ang ganda po ng nung reef natin sa ilalim. Buhay na buhay yung mga corals na binabahayan, dinadayo ng mga isda. Tapos itong mga kapitbahay natin tulad ng China, tulad ng Vietnam o other countries that are trying to build some whatever dyan sa mga reef na yan, nire-reclaim nila, sinisira nila yung coral reefs para lang sa ganid nila na makuha ang resources na yan na hindi naman sa kanila. Kaya kawawa po tayo mga kababayan. Tayo may malasakit sa ating kalikasan. Tayo may malasakit sa yaman ng kalikasan. Pero itong mga kapitbahay natin sa ibayong dagat, siya ang sumisira sa ating kalikasan. Sila ang mga dayuhan na sumisira sa ating mga pag-aari. Di ba? Panood kayo. Kung meron man sa Netflix, The Planet Blue o The Planet Earth. Meron ako napanood na episodes, The Coral Reef. Napakaganda po mga kababayan. Pag ang corals sa ilalim, buhay na buhay, no, yung mga anemone, sabi nga ni Nemo, no, yung mga halamang dagat na nakakabit doon sa corals.
dadayuhin ng iba't ibang mga namumuhay diyan sa ilalim ng tubig. Ang ganda. At yung video din po na pinadala sa akin ng kaibigan natin diyan sa Palawan, ang ganda po eh. Tapos ito lang mga kapitbahay natin sa Karatig, tubig dun. Ganyan ang ginagawa nila oh. Tingnan nyo oh. Rapidly builds up South China Sea rin. Nasaan ito? Ha? Spratlys. Ayan oh. Satellite image show remarkable pace of reclamation on a Hanoi-controlled atolls in the Spratlys. O saan yung Spratlys na yan? Kung ganyan man ginagawa nila, kung sa kanila yan, o sige, sirain nyo dagat ninyo. Pag wala na kayong masira, anong gagawin ninyo? Ha? Tingnan nyo, oh. Diba? Ganon din ang China. Ilang islands na natin ang kinuha nila dyan. Ito po siguro, oh, sabi dito, controlled atoll eh. Atoll yan ha. Maliit lang yan. Tapos, sisirain mo. Saan pupunta ibang tubig dyan? Parang mangyayari niya sa Manila Bay. Sino maapektuhan dyan? Dahil kasapangan ninyo? Inilagay nga ng Diyos na ganyan yan, tapos gagawin yung ganyan, babaguhin ninyo? May purpose yan, kaya ba't nilagay yan dyan? Huwag nyo namang gaguhin. Sige, magalit ang kalikasan, ewan ko lang. Hindi kayong mag-iiyak. Diba? Nakakabanas mga kapatid eh. At kaibigan. Diba? Mga kababayan. O, kung ano na nasabi ko dito, lahat na lang ng kapatid, kaibigan, kababayan. O sige, kapwa Pilipino. O yan, ganyan. Diba? Dahil sa visit. Ay, nako. Ewan ko. O, ito pa ang sinasabi ha, bakit nasabing similar tactics sa dulo po dito. China has been recently using a similar tactic in Japan over Tokyo-administered Senkaku Islands in the East China Sea. But it also claimed by Beijing. Ha? Pati yun. Kiniklaim nila. Japan has been concerned over China's repeated attempts to enter its territorial waters on almost daily basis, according to government officials. Both the Philippines and Japan should actively fight against this change in tactic. Correct. Tama po yan. So, ibig sabihin, lahat po gusto angkinin ng China, no? O sige, kunin nyo rin yung ginagawa doon ng yung pati yung atoll, di ba? Pinakita ko lang sa inyo yung sa Vietnam. Is that how they aggressive? Kung ganun ka-aggressive ang Vietnam, baka ganyan din ka-aggressive ang China, kaya po sinisira nila yung reef o for the purpose of reclaiming it, to build their bases, di ba? Eh, sino magsasuffer? Di tayo, saan pupunta yung mga tubig na yan? Tulad na lang po yung inuulit kong sinasabi ko sa inyo nung napadaan po ako, galing po ako sa Zambales, sa northern side, pupunta po kami pababa sa bayan namin. Yung dinana namin isang bayan, hindi naman umuulan pero baha eh. Kita mo yung tubig dagat nagpupunta na dito sa sa mga bahay-bahay dahil nga sa pagre-reclaim ng mga siraulong inchik. Di ba? Hindi man lang nakita yun ng gobyerno noon na nagsasaper yung ilang bayan dyan sa Zambales because of that reclamation na ginagawa ng mga Chekwa. Po? Tayo ang binababoy? Wala. Yung gobyerno natin noon, wala lang. Baw-maw-waw. Diba? Sabi ko sa inyo, baw-maw-waw. Baw lang ng baw sa mga maw. Mga Mao Zedong, Mau, si Mao Ning. O. Diba? O ngayon, pinapalagan sila ni Pangulong Bongbong Marcos. So, anong magagawa ninyo? Sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin, but we will protect what's ours. Ayan ang sabi ng Pangulo. Walang, kahit na katiting na lupa. Sabi nga ni Gaban walang 1 sentimetro ng lupa. Abay, matindi yun. Mas maigsi pala yung yung sentimetro. yung inch, yung inch, mahaba-haba pa oh. Diba? 12 inch. Oh, perfect square, 12 by 12, ganun. Isa kanya, sentimetro. How many centimeters in 1 inch? Ibig sabihin talagang wala. We will protect it at all costs. Diba? Oh, ito na ang huling-huli mga kababayan. Tiyak may iiyak dito. May masasampal po ng katotohanan. Ha? Papakita ko sa inyo ang figure. No? Bago natin basahin yung balita, mga kababayan. Tingnan nyo po yung figures na yan. Nakita ko po yan. No? Entities, the Marcos administration should strengthen its economic relation. Saan daw po ba tayo dapat? Ito ang tanong. Among the following countries or organizations with whom shall the Marcos administration strengthen its economic relation? You may choose up to 3. Oh, di ba?
Tanyan. Ang gumawa po ng survey na yan, ha? Pulse Asia Survey, no, na commissioned by think tank Strat-based ADR, no. Nagpa-commission sila. Ano daw po ang pipiliin ng mga kababayan nating Pilipino just in case saan tayo dapat magkaroon ng economic relation, strengthen ties. You may choose up to 3. Ayan po. September 10 to 14, 2023. Ha? Sinong nauuna? United States. With overall rating of 74. Ha? Japan, Australia, Canada, the top 4. Ha? Sino ang kulelat? India, malayo naman po yan kasi, no? Sinong pangalawa sa kulelat? China, 19%. 19%. Oh. Ala. Saan po sila dumami ng mga location sa Visayas at Mindanao? Oy, Mindanao, alam nyo na. No? Di ba? Ayan, basahin po natin yung balita. Tandaan nyo, US, Japan, and Australia. Doon po gusto ng mga na-survey na ito na magkaroon tayo ng strengthened economic relations. Ayaw po nila sa China. Sino lang may gusto sa China? Ayan po, 74% of Filipinos want Marcos admin to strengthen economic ties with US and Japan. Base po yan sa balita ng GMA News Online. Majority of Filipinos want the Philippine government to strengthen economic ties with the United States and Japan based on the results of a Pulse Asia survey commissioned by think tank Strat-based ADR Institute. The poll showed 74% of Filipinos want the Marcos administration to have stronger economic relations with the US. The survey also found that 55% want stronger ties with Japan. Ayan. 46% with Australia. Okay? Pulse Asia released the results of the poll on Wednesday during a forum on the Philippine manufacturing sector organized by the Strat-based ADR Institute. Siyempre, sila ang nag-organize. So therefore, kailangan nilang magkaroon ng survey. Siguro silang nagbayad niyan, di ba? Okay? So ang respondents po ay 1,200. So what is 19% overall ng 1,200, di ba? Ilan po? Kayo po, ilan yan? Ha? Ilan ang 19% ng 1,200. 228 people. Alam na kung sino ang mga yan. Hello, mga pro-China. 228 pala kayo. Ano yung mga sinulat na listahan dun sa Facebook? Na 40 daw. Nadagdagan pa kayo ng ng ilan? Nadagdagan pa kayo ng 188. Ang dami nyo pala. Oy, ang daming mga pro-China. Anak rancho. Ayos yan, di ba mga kababayan? Di tayo tatanggi dyan. Sorry naman, mga pro-China. 228 pala kayo. Hanapin natin kung sino yung mga 228 na yan. Yung mga hinayupak na yan. Ayan sabi dito sa Philstar. Sabi sa Philstar, most Pinoys want stronger economic ties with US and Japan. Sabi dito, yung wala dun sa GMA. Only 19% of respondents selected China as among the 3 countries with which they want the Philippines to have stronger economic. Di ba? Why, love? Ang survey daw na yon ay merong plus minus 2.8%. Hindi na masama. Hindi masama. Kasi mababa naman yung margin of error no? Pero pag ang margin of error niyan umangat ng 5 and above, wag nyo nang pagtiwalaan. Kasi buladas na yon. The lower the margin of error, mas magandang pagkatiwalaan. Ano mga kababayan ano na mga pro-China? Pasok! Tandaan ninyo, Kasi
yung 228, gusto nila yung pagiging communist na pamahala ng China. Eh di pumunta na lang kayo ng China, no? Lalo na yung isa dyan, yung nagsasayaw ng Macarena, Macarena, Macarena. Nagpunta pa doon sa Maritime Symposium sa China. Nagsalita daw po. Ha? May video na kumbaga parang minamalay niya po ang Pilipinas pagdating diyan sa West Philippine Sea, no? Nakakaasar Pilipino ka, dapat yung ang paninindigan mo, no? Maski na sabihin mong malakas silang bansa, no? Maski na ganito sila, dapat manindigan tayo dahil marami tayong kakampi. 'Di ba? We have a strength in numbers at meron tayong very resilient po tayo. Hindi yun na lang basta ka na lang magbaw-maw-wow diyan. 'Di ba? Hindi pwede. Sobra na, tama na, 'di ba? Lakas-lakas yung magsalita ng ganun, yung pala ang kaya nyo lang kapwa nyo Pilipino. 'Di ba? Di sana kung nilaglagan na tayo ng bomba, matagal na. Hindi nila gagawin 'yan. Deterrence lang nila yan. O di tayo, magkaroon din tayo ng deterrence, di ba, mga kababayan? Madali nyo kasing isuko yung bataan ninyo Wag! Di ba, yung mga ninuno natin nung World War II talagang dumepensa sa bataan, tapos tayo give up! Oh, hindi anong klase naman yon? Nasaan na yung katapangang ipinakikita ni Andres Bonifacio? Nasaan na yung katapangang ipinakita ng mga ninuno natin nung mga nakaraang digmaan? Oh, tapos tayo ngayong henerasyon, napakahina natin. Napakaduwag natin. Akala ko ba matatapang ang Pinoy? Oh. 'Di ba? Wag namang ganoon. Kaya dapat we have to inspire ourselves, no? Na-i-inspire ang mga kababayan natin na we have to stand firm, i-assert natin ang ating rights diyan sa West Philippine Sea. Tandaan ninyo, napakaganda niyan. Ako pinakitaan talaga ako ng mga video, yung kaibigan natin dyan na taga Palawan, sasabihin niya, ito Brad, tingnan mo. Ang ganda po, hindi po yung kinuha lang sa TV, pinicturan. Hindi po Ang liwanag talaga, ang ganda ng kamerang gamit nun. Tapos, pinadalan ako ng picture ng video clip lang ang mga kababayan. Ang laki-laking pawikan. Talagang sabi ko, totoo ba to? Talaga, ang ganda talaga. Tapos alam nyo yung reef, yung mga corals doon sa ilalim ng tubig, ang daming mga isda, buhay na buhay sila. Parang nakakita kayo ng aquarium, akala mo ilalim ng dagat. Ang ganda. Ganun po ang meron sa atin sa West Philippine Sea. Kaso lang yung iba sinisira na, yung hindi po nababantayan. Kasi kulang tayo sa kagamitan at resources. No, kasi nung panahon, bago pa si BBM, binaliwala. Nagbaw-maw-wow. Baw-wow-wow. Parang nawaw mali po tayo. Yun. Hindi ba tayo na bodol? Tanong lang kayo dyan, no? O kayo po, ano pong inyong masasabi, no? Tungkol sa kamandag drills ng ating mga defense, no? May mga observers, kasama po ang US, Australia, no? UK, Japan, nandiyan po sila at may observer din po. At ganun din yung pagbili ng 5 bagong Coast Guard vessels. Maganda po yun. Agree po ako dyan. Through ODA of Japan and JICA ang magpa-finance. At eto nga po, mas gusto ng mga Pilipino based on the survey of Pulse Asia commission by Strat-based ADT. Ha? Sila po ang nagbayad niyan, commission hindi naman non-commission. 1,200 respondents o 1,200 with a margin error of 2 plus minus 2.8. 74% gusto sa US. Tapos followed by Japan, Australia. Pangalawa sa kulelat ang China. 19% of 1,200 is 228 lang. Overall. Sasabihin nyo, kasi maka-US kayo mas maganda naman ng kaysa sa communist. Gusto nyo palang mag-communist Gusto nyo. Tapos sisigaw kayo ng freedom. Mga bugok. Di ba mga kababayan? Kayo po, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.